Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon na ang mga nai-contribute ni Congressman Ungab sa ating bansa bilang isang mambabatas. Naririnig ko lang ang pangalan niya noon, kaya lang kung ano talaga ang nagawa niya, hindi ko alam. Hanggang ito, yung kontrobersiya sa blank items sa BICAM report. So, bigla siyang sumikat. So, ngayon ko lang nalaman kung ano talaga ang nagawa niya para sa bansang Pilipinas. Merong post ni Attorney Harry Roque na dito ako, mas lalo akong namangha, bumilib, sumaludo kay Congressman Isidro Ungab. Okay. 2 hours ago, post ni Attorney Harry Roque. For everyone's information, Representative Ungab received an award from the World Health Organization for passing the Republic Act number 10351 or the Sin Tax Law of 2012, which he principally authored. The Sin Tax Law not only paved the way for the first investment grade credit rating of the Philippines in 2013, but also doubled the budget of the Department of Health during the second Aquino administration. Attorney Harry Roque, Philippine Star, 25 January 2025. So ito, mayroong article ni Attorney Harry Roque na i-publish sa Philippine Star at ito yung nilalaman. Grabe. So, naging aware lang ako yung Sin Tax Law. Ito ng controversy sa zero subsidy ng PhilHealth. Doon ko naintindihan na ilan yun? 80% sa buwis na makolekta from alcohol, cigarettes, mga vices, mapunta sa health services. Sabi ko, wow, ang galing naman. Ngayon ko lang nalaman na si Congressman Ungab pala ang principal author ng Sin Tax Law. So, naipasa ito 2012, panahon ni President Noynoy Aquino. I think by that time, chairman siya ng Committee on Ways and Means. Then, matagal na palang kongresista, ito si Congressman Ungab. I think 15 years na siya na kongresista representing 3rd District of Davao City. At ito, reading on the comments. Nako, pinatotohanan ng mga taga Davao. Magbasa tayo sa mga comments, ano? So, we are learning from comments. Ito. Sin Jace Nolasco, congratulations. I salute you, sir. Ito, Baby Mpam. The best congressman of Davao City yan, Isidro Tom Ungab. Lahat ng barangay office dito sa distrito niya, ang ganda. Noted yan kasi lahat may color coding na green. Almost mga daan dito. Farm to Market Road, ang ganda din. Di ka na mahihirapan sa mga produkto mo ibaba. Mahirap din talunin sa eleksyon kasi nakikita mo lahat ang gawa niya. Oh, mapapasaludo tayo kay Congressman Ungab dito. Grabe. Tapos, nag-comment si Rosemary Torlo, only in Davao. So, taga Davao itong dalawa, Rosemary and Baby Mpam. Luz Ramos Lagudas, sabi niya, unta, daghan pang Congressman Ungab nga full of integrity and wisdom
o tinuod mo serbisyo sa katawhan. Ito, ang kapal ng yung BICAM report, I don't know how many pages, makapal. Paano niya nakita yung blanco? So, maraming pumirma sa BICAM report. Sabi nila, wala kaming nakita. Kasi kulang sa dedikasyon, kulang sa wisdom, kulang sa everything. Ito, magpasalamat tayo kay Congressman Ungab dahil siya ang nakadiscover yung blank items na yan. So, lalo kong nakikilala ngayon si Congressman Ungab. Helen Mamak, sabi niya, the fearless congressman despite the reigning shameless, highly corrupt and abusive administration. Congressman Isidro Tung Ungab, keep it up, sir. Expose the rampant corruption of the current administration. Mark Louis Dulot, Congressman Ungab deserved to be the next senator of the country. Alicia Advincula, Congressman Ungab, please file in Supreme Court ang BICAM report, iskandal na yan. Dapat silang managot. Leia May, sabi niya, our congressman, taga Davao ito, 3rd District of Davao City, UP Los Baños alumnos. Uy, agriculturist pala ito. Los Baños. Daghang salamat po, Congressman Sid Ungab. Emeline Tugunon, good to know. Salamat po for the info. God bless, Congressman Ungab. So, puros mga papuri, positive comments ang nandito mababasa mo tungkol kay Congressman Ungab. Pasalamat din tayo kay Attorney Harry Roque na nag-post. Birin mo yan, maawardan ka ng World Health Organization. Ngayon ko lang ma-realize yung kahalagaan ng sin tax law. So, yung mga magbibisyo, medyo magagastusan sila, hopefully, mabawasan ang bisyo nila. Yung tax, makukolekta, makakatulong sa taong bayan, papunta sa health services, except for this year. Bakit? Kasi yung share ng health services, health sector, saan napunta? Wala na eh. Zero subsidy na ang PhilHealth. Saan nila dadalhin yung 80% na collection sa gobyerno? Yun na lang. So, again, mga kaibigan, salamat sa inyong suporta sa ating channel, sa inyong panonood, nagkakaroon tayo ng income.